C163. Yan. Ayaw mag-enter. Okay, so yan yung C163 error. So yung C163 error, yan yung EEPROM or yung memory kung tawagin nating mga technician is memory problem. Ayan. So, kailangan nating i-enter dun sa remote. So, dapat tama yung gagamitin natin na code. And, ayan. So, may nauna kasi akong code dito. So, hindi ko may enter. Ito yan, no? Ayan. So, nanghingi tayo. Nag-call of friend tayo. Kaya, shoutout kay Sir Dane Angelo Manal. Sir Dane. So, thank you doon sa binigay mo na data. So, susubukan namin na i-enter dito sa aming ginagawang Samsung. Ayan. Okay. So, short story muna tayo. Bakit ba nasira yung maring naging dahilan ng pagkasira yung doon sa memory natin is yung maaring kinlining na hindi tinanggal yung fan motor. So, pwede siyang makasira. Ayan. So, umpisahan muna natin yung ating pagpo-program. Actually, hindi naman tayo gagamit ng ibang spare parts dito or something. Hindi muna tayo magpapalit ng indoor board dahil maaaring mapagana pa natin siya gamit ang remote control lang. So, ang gagawin natin ay format dun sa C163 error. Okay. So, ito tuturo lang natin ng konti. I-share ko lang. Actually, marami naman din nakakaalam nito. Ito yung data na code na ipapasok natin sa remote control. So, yung aking kasing kopya kasi dati, ganito siya. So, ibang model pala ito. So, kapag ibang model pala, hindi siya pumapasok. Actually, hindi ko rin naman ganun kakabisado dahil hindi naman tayo ganun kapokus na sa pagre-repair. So, ang gagawin nyo lang, simpleng-simple, ito yung remote control. So, naka-on siya. Ayan. Naka-on. Then, habang naka-on yung remote natin, nakalabas yung display, tatanggalin yung battery. Kahit isang battery lang. Ayan. So, makikita nyo, nandun pa rin, naka-enter pa rin yung display natin. Ayun, may 16 pa rin siya. So, pipindutin nyo lang yung power. So, mawawala na yung display natin. Then, yung dalawang daliri nyo, dun sa temperature natin, positive at saka negative, or up and down ng temperature, sabay nyo siyang i-hold. Ayan, katulad yung gagawin ka, parang gitara lang yan, ha. Ayan. Okay, naka-hold, then ibabalik nyo siya, babalik nyo yung battery. Ayan. So, yung display, lalabas dyan, 00. Ayan. So, paano ba natin i-enter ngayon yung code o yung pinaka-format niya o program? So, ito yan. Medyo blurred lang ng konti. Ayan. Para makita natin ang mas maayos. Ayan. Ayun. Okay. So, ito yung remote control. So, katulad nito, nakalagay sa taas ay B-O or B0. So, B, pipindutin nyo lang yung nasa taas. Ito yung button na nasa kabilang side. Ayan. Okay. Yung taas pala, ito yung kabilang digit. Okay. So, ilalagay lang ulit natin sa 0. Sumobra na naman tayo. Yan, 00. So, B0, ito palang baba. 1, 2, 3, hanggang doon sa dulo. Hanggang lumabas yung letter B. Ayan, B0. Then, pipindutin yung mode. Babalik na ulit sa 0. Tapos, i-enter nyo naman, 00. Ito, 00 na pala ito eh. Isang pindot ulit ng mode. Tapos, 07. Yan, yung 7. Enter ulit. So, magsi-00 ulit siya. Then, 50.
50 pala. Mali na naman tayo. Ayan. Okay. Yan, 0. Ito lang pala. Nasa baba. Yun. Okay. FA. Punta tayo sa letter F. A, B, C, D, E, F. A. Yan, FA. Mode. Enter. So, balik ulit sa 00. Then, yung sunod ay 40. Punta tayo sa 4. Then, yun na yung 0. Enter. Tapos, 09. Ito yun. Enter ulit. Yung mode ang enter natin ha. 09 tapos A0. Pupunta tayo sa A. 9, A0. Enter. Tapos, 42. 2. Ito yung 4. 42. Enter. Tapos, 33. 1, 2, 3. Enter. Ayun. Lumabas na siya. Then, kapag lumabas na yan, pipindutin nyo ng 5 times itong power. Pero pag nag-off na, stop nyo na. Pero usually 5 eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, pag napindot nyo na ng 5 beses, nag-off na siya, ang reset nyo ngayon, tatanggalin nyo ulit yung battery. Yan. Kung nakalagay yung 00, off nyo ulit siya. Then, pag nag-off na yon, ibabalik nyo ulit yung battery. Ayan. Okay na. Then, okay na yan. So, ayan. So, nag-0 siya. Naka-off na yung remote natin. Then, bubuhayin natin. Ayan ah. Nag-normal na siya ngayon. Lumabas na yung display. 18. Ayun. Nabuhay na rin siya. Ayun. Maandar ng pan natin. Okay na siya. Off. On. Ayan. Okay na. So, susundan nyo lang. Kaya lang, kailangan nyo makuha yung exact model nito. Pero usually, gumagana siya ng yung 1 HP, 1.5, hanggang 2 HP yata na ganitong design na board. Pwedeng gamitin yung code na ito. Pero, hindi ko rin sure kasi hindi naman tayo ganun kapokus na. Kasi ito, isa nakuha natin na data na stock namin dito is pang Toblerone type yata to. So, hindi siya gumana dito. Magkaiba rin siya. Kahit na makita nyo na medyo may magkakaparehas yung board. Pero, Toblerone type, hindi siya pong gumana. So, ito yung code na ito na galing kay Sir Dane. Gumana siya. Yan, okay na. So, i-off lang natin ulit. Yan, i-reset ko lang siya. Then, subukan nating paandarin na mismo yung compressor. Okay? Ayan. So, okay na. So, habang inaantay natin, antay nating umandar pala yung compressor. So, nakakabit na siya. So, simple lang naman yan. Kadulay, sinier ko lang para, kasi ang option dito, kapag talagang hindi na siya pumasok yung format, talaga magpapalit na tayo ng pinaka indoor board. Ayun, usually indoor board. Kaya lang, ang problema nyo, minsan makakabili kayo ng indoor board na lalabas pa rin yung C163 na yon or yung memory or meron pa siyang ibang error na inilalabas. So, hindi siya totally talaga sira yung board. Ang kailangan lang i-format. Yun, pino-format. Kaya minsan, minsan may nag-order sa amin ng board, may isinasama na kami na memory nakasama doon. Yun. So, hindi naman kami ES talaga ni Samsung. Kaya minsan, nagko-call of friend din kami para, yun, matulungan din kami. So, ano lang naman yan eh, bigayan ba? Yun. So, nag-call of friend kami kanina para makakuha nung pinaka-data nito. So, hindi naman nagdalawang isip na bigyan tayo, ano. Ayos. So, antay lang natin na umandar pala yung compressor. So, idadagdag ko na rin pala. Teka, nandito pa yata yung display niyan. Ito. Galing ng probinsya to eh. Ang original na naging problem yata nitong board based dun sa pagkakacheck ni Lakay, ang nasira ito. So, sila na rin ang nagpalit para lang itong board na ito. Ito. Yan. So, ang issue nito, pumutok tong IC na ito.
Yun. Ayun, umandar na. Sige, itutuloy natin mamaya. Ito, umandar na yung outdoor. Ito, yun, umandar na rin ang compressor. Okay na to. Off. Umandar na rin yung pan, ha. Ito. Indoor, okay na. Inisip mo na ko, ah. Yun. So, okay na yung unit natin. Umandar na ang pan, umandar na ang compressor, indoor and outdoor. So, itutuloy ko lang yung in-explain ko kanina. Ang naging issue niya yung, eto nga, pumutok yung pinaka-IC dito. Then, wala kaming ibang makita na pwedeng maging dahilan. So, maaaring nabasa. Pero ito, usually, itong display board na ito, ang supply na pumapasok lang dito is usually 5 volts lang eh. Dito. Kasi pinaka IC ng display board natin ito. So, nagkaroon ng putok. Ito. Kaya, ayan o. Ang naging option palitan. Kaya nga lang yan, pagpalit nila ng display, hindi naman siya gumana. So, lumabas nga yung error na C163 na yon and na-reformat. So, ang nakita namin na possible na ikinasira niya is maaring sa pag-preventive maintenance, maaring nabasa. Possible na nabasa yung display board or yung sinasabi natin na pwedeng sinira ng pan motor. Kasi usually, naging ugali na natin na technician kapag naglilinis. So, hindi na natin binubunot yung terminal ng pan dito. Ayan. So, tinatanggal ito dapat before kayo mag-proceed sa cleaning. Kung matatanggal nyo naman yung pan ng buo, mas maganda. Pero kung hindi nyo matanggal ng buo, ang pinakamaganda na gagawin nyo, yung pinaka blower pan, kailangan nyo or hawakan nyo habang ini-spray ng pressure washer. Kasi once na umikot ito, mapapansin nyo kapag umiikot, naglalabas yung display, nag-on dito. So, ang problema niyan, siyempre, kapag nag-on yung display, kapag umikot siya, tapos naglilinis kayo, ang tendency, kung basa yung board, nagkaroon ng moist, or nabasa talaga siya, tapos, siyempre, hindi pa kayo magpapatuyo nun, or hindi pa kayo magbo-blower, tapos naglilinis kayo, nag-o-on, nag-o-off yung unit, habang nililinis nyo. So, ang mangyayari, nagkakaroon ng supply, and ang problema is basa, so maaaring maapektuhan yung board nyo o pati yung indoor board nyo. Kahit sabihin nyo may balot, hindi naman naiiwasan, nagkakaroon ng moist yan o nababasa. So pinakamaganda nyan, bunutin nyo ito or tanggalin nyo lahat pati board, tatanggalin. So yung iba kasi hindi na nagbabaklas nito eh. So ang standard talaga na kailangan once na inverter ang ginagawa natin, baklas lahat eh, kahit maiwan. Siguro maiwan yung pan kasi mahirap minsan tanggalin to eh. Kahit kami, minsan may mga sitwasyon na talagang hirap na hirap kami bunutin ito. Kaya binubunot na lang namin yung mismong board, tinatanggal namin. Di baling medyo matagal ng konti yung trabaho, ang importante naman, sure na hindi tayo basta-basta makakadisgrasya. So ipapakita ko lang konti ha. So tingnan nyo to ha. Ayan. So nakaset na ako ng DC ha. Ang mataas ang supply kasi dito, itong red and black na ito eh. So, yan din yung sinusuplayan ng 310 volts. Ito. Kasi konting ikot lang yan dito. Tingnan nyo yung output to. So, DC ha. Naka-DC setup ako. Ayan o. Ayan o. Bahagya ko lang iniikot niyan. Pero, tingnan nyo yung supply. Napakataas na o. Lalo na kung mabilis ang ikot nitong pan na ito. Talaga mag-on ang unit. So, DC, nagko-convert to DC supply siya. Ayan o. Yan. So, nag-degenerate yung pan motor natin. So, yun yung sinasabi natin dati na talagang nakakasira. Then, yung time na kapag katulad niyan, once na binunot nyo yan, kahit nasabihin nyo na binunot nyo na ng matagal yung pan motor at tinanggal nyo yung board, so, pinaka-safe pa rin or gawin nyo ng SOP, check nyo lang, pumunta kayo sa DC supply
yung pinagkakabitan nitong terminal na to, yung red and black din na yan, so nakaganito siya ng posisyon. So testerin nyo kung may naiwan na supply pa dito. Ayan. So tetester nyo lang naman eh. Wala naman, napakaliit na sakripisyo lang naman ika nga nung gagawin natin. Maliit na time lang yung ibubuhos natin. Pero kung talagang wala na kinakitang supply dyan, na 0-0 na yung supply, kasi naiimba ka na supply to eh. Then, para sigurado din kayo, minsan nakakaligtaan, hindi pala na ibaba ang breaker. So, isang masalimuot yan. So, guilty rin yung tao namin dyan. Nakadisgrasya din naman ganyan. Ayan. So, saka nyo lang siya ikakabit dito. Yan. Okay. So, pag umiikot kasi yan, talagang nagkakaroon ng supply. So, subukan natin. Yun o. Tumutunog. Teka, tingnan natin pag naka-on. I-off ko lang. Ay. Hindi ko siya papatayin yung display. Yan. Yun. Tingnan nyo yung ilaw. Basta inikot ko lang to. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung supply. Yun o. Nabubuhay siya. Nakatanggal ang saksak niyan. Nabubuhay yung unit natin. Ayan. So, sinare ko lang para, ito naman, para siyempre makaiwas ng konti or makaiwas kayo talaga sa madisgrasya yung unit. Eh, pinakamaganda, sundin nyo na standard. Ayun. Ng procedure ng paglilinis. So, baklas talaga lahat ang ginagawa. Minsan kami, naglilinis kami na binabasa namin lahat. Yun kasi yung minsan na unit na sobrang dumi na and yung board talagang huhugasan din naman namin o lilinisan. So, minsan binabasa na namin lahat. Pero, bago namin ikabit sa unit yon, sinisigurado namin na tuyo lahat. Di baling matagal namin ginagawa. Eh, sigurado naman. Binoblower namin do. Then, gumagamit kami ng hot air. Ganito. Yan. Pinapatuyo namin ang board bago namin ikabit. Kahit na nakikita nyo doon sa mga video namin na nagbabasa kami ng board. So, before namin ikabit yan, sinisigurado namin tuyo. Yun. Malinis na malinis ang board. So, usually talagang common naman, actually ito kahit naman yung outdoor eh. Itong ganito. So, meron kaming pinipreventive maintenance talaga. Minsan, kada 3 buwan, yung board mismo na ito, hinuhugasan namin ng tubig. Kasi pumapasok sa kanya yung sobrang kapal ng alikabok dito. So, binoblower namin. Then, minsan, pinipressure washer namin para tumanggal talaga yung alikabok. Then, bago namin kabit, sinisigurado namin tuyo at maayos. Ayun. Kaya, napapangalagaan namin ng maayos yung unit. So, yun, magta-3 taon na preventive namin. So, wala pang nagiging ibang aberya or problema kahit na yung unit ay sobrang dami or sobrang kapalagi ng alikabok. Kumbaga monthly na namin nililinis, talaga sobrang kapal ng alikabok. So wala naman nagiging issue ng problema pa. Ayun. So okay na tayo dito. So ganun lang kasimple Ulitin ko lang ulit para masundan ng iba ulit. Ito. Yan, naka-off naman. Yung pag-i-enter ng service mode ayan, naka-on. Okay. So pipindutin nyo lang yung power, then nakita nyo yung display ng temperature. Naka-on na yan. So, babalik ta rin nyo. Tatanggalin nyo yung battery. Ayan. So, nakalagay pa rin naman ang display niya kahit tinanggal nyo yung battery. Then, i-off nyo ngayon dito. Ayan. So, wala na yung display. Kunin nyo yung dalawang daliri nyo. I-hold nyo dito sa up and down ng temperature. Hold. Ibaliktad nyo yung remote. Ikabit nyo yung isang battery. Tinanggal nyo. Lalabas yung 0-0. Then, saka nyo i-enter yung yung code. Kung anong model, yung code na yan Kaya lang, hindi ko kayo mabibigyan ng mga code nito dahil kahit ako, nanghingi lang din ng code. Umasa din tayo dahil hindi naman kami ES ni Samsung. Yan. Then, ang code, enter, ito, up and down. Then, enter yung mode. Then, pagka na-kompleto nyo na itong mode na to, pipindutin nyo lang ulit yung 5 beses yung power. Pero makikita nyo doon kasi naka-on yung unit. Pag nag-off yung unit, so, stop na. Pero usually 5 na pindot doon sa power. Yun. Pagka nag-off na, okay na siya. Then, baliktad din nyo ulit. Tanggalin nyo ulit yung battery.
Pindutin nyo yung power. Ayun. So, wala na. Blanco na yung display. Ibalik nyo ulit yung remote. Yung remote, yung battery. Then, ayan, 0-0. Pwede nyo na siyang buhayin ulit. Yun. Okay na siya. So, ganun lang kasimple. Simple lang no? Pero, minsan, pag hindi nyo na napapractice, talaga mahirap din gawin. Kahit ako, nawalan ako ng practice sa pagre-repair, kaya medyo nawawala tayo sa focus ng paggagawa. Ayun, medyo kinukulang ng knowledge. Nasasanay tayo mag-welding na nga lang. Welding, gawa ng bahay. Ayun, galaga ng manok. So, okay na. Okay na tayo dito. Okay na rin to. Hindi tayo nagpalit ng board. Nadaan lang natin sa pag-reformat o pagpapasok ng code. Yun, yung C163. Ayos. Okay na? Okay.